Pasado alas 2:30 ng umaga kanina nang gumuho ang ginagawang gusaling ito sa Angeles, Pampanga. Sa video na ito mula sa Bureau of Fire Protection, sinusubukang iligtas ng rescue personnel ang isang biktimang na-trap sa ilalim ng guho. Kabilang siya sa nasa mahigit 40 tinatayang nasa gusali na mangyari ang pagguho. Sa huling impormasyon mula sa mga otoridad, nasa 20 ang pinaghahanap pa. Magandang hapon. Patuloy nga pong hinahanap ang mga na-trap matapos gumuho ang isang gusali sa Angeles, Pampanga. At kabilang po sa mga nadamay ang isang dayuhan. Habang tumatakbo ang oras, nawawala na ng pag-asa ang ilang kaanak na buhay pa ang mga mahal nila sa buhay na natabunan ng guho. At nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Ivan Pia, kapapasok lang na impormasyon, meron nang na-recover na bangkay ng isang lalaki mula rito sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa BFP, siya raw yung lalaking Malaysian national na nagsistay sa isang apartel na katabi ng guho. Kahirapan yung ginagawa na rescue operations dito dahil mano-mano yung pagtatanggal sa debris. Walang magawa si Lorena kung hindi magdasal at maghintay sa balita ng mga otoridad. Kasama ang kanyang kapatid at hipag sa mga natabunan ng gumuhong ginagawang hotel sa Angeles City, Pampanga. Nagtitinda kasi ang mag-asawa malapit sa gumuhong ginagawang gusali. Kanina pa po kami alas 2 dito, wala pa po kami nalalaman. Hindi pa po namin alam kung ano nangyari sa kanila. Kasi po, nag-mic daw po sila, walang nagre-response. Kwento sa kanila ng kakilala na nakaligtas mula sa guho, natutulog ang mag-asawa sa kanilang tindahan kaya posibleng hindi sila agad nakatakbo. Sa totoo lang po, hindi na kami umaasang buhay yung kapatid ko tsaka yung hipag ko. Dahil po sa tagal At tsaka yung kapatid ko, sandali na pag hindi siya nakakahinga. Pero hanggang ngayon, wala pang update sa kanila ang mga otoridad. Karamihan sa mga biktima ay construction workers. Isa sa mga mapalad na nakaligtas si Brian Sitangco. Nangyari raw ang pagguho habang natutulog sila sa baraks na nasa ibaba ng gusali. Bumagsak yung bubong na tinuturuan ko ng baraks. Balutan pa ako ng neck. Pinunit ko na lang. Nagtamo siya ng mga sugat sa ulo, braso at mga binti. Alas 2:30 ng madaling araw. Gumuho na yung building. Natutulog na ako nun. Nasa baba kami, nandun ang baraks ko sa baba ng building. Natapunan na ako ng simento. Sinubukan niyang tawagin ang kanyang mga kasamahan pero walang sumasagot. Balutan pa ako ng neck. Pinunit ko na lang ng yung mga basag na simento para makalusot lang ako. Kasi nahirapan ako kasi pakalabas to. Ano na yung building? Buo na. Bukod sa kanyang mga kasamahan ay naroon din daw sa baraks ang kanika nilang mga asawa at anak. Kasama sa mga naiwan sa guho ang kanyang pinsan na si Roberto Sabili at anak niyang 17 years old na binata. Ibinahagi rin ni Christy na nagtitinda ng barbecue sa ibang bahagi ng gusali ang kanyang karanasan. Lumanik po siya ng malakas. Tumakbo na kami, tapos sinila ako nung barangay na naka-duty dyan. Nabigla rin ako. Akala po namin doon. Dahil sa pagguho, nagtamo siya ng mga sugat at pasa sa katawan matapos matamaan ng mga kable at mga bato. Tinamaan ka pala. Ano tumama sa'yo? Ivan, patuloy pa rin yung rescue operations dito. Ang nakikita nyo ngayon ay mga tauhan ng BFP na talagang mano-manong tinatanggal yung mga debris. Kaya nagdelikado at pahirapan po talaga yung rescue operations na ginagawa. Sa ngayon ay mahigit 20 pa yung hinahanap ayon mismo sa mga otoridad at sanib puwersa na bukod sa BFP. Nandito rin yung PNP, Angeles City LGU, tumutulong na rin yung MMDA at DPWH at may mga naka-standby na ambulansya dito na handang magsakay at magtakbo sa ospital kung sakaling may marirescue pa. Yan ang latest mula rito sa Angeles City, Pampanga. Balik sa iyo, Ivan. Darlene, base sa iyong report, mano-mano yung ginagawang pag-retrieve sa mga na-trap. Wala pa bang deployment ng mga heavy equipment para mas mapabilis ang paghahanap sa mga nasa guho pa? Ivan, meron na ring mga heavy equipment na nandito ngayon at tumutulong na rin sa ginagawang rescue operations. Meron lang talagang mga part o parte nitong guho na delikado at hindi stable. Kaya yun yung mano-manong at isa-isa yung pagtatanggal ng debris na ginagawa, particularly ng mga BFP personnel na nakikita natin ngayon. Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai.
Aabot po sa mahigit 2,000 residente ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Binondo, Maynila kahapon. Nakatutok si EJ Gomez. Pasado alas 12 ng madaling araw kanina, inaapula pa ni Arturo ang natitirang apoy sa nasunog niyang bahay. Kabilang ang tirahan niya sa mga natupok ng sunog na sumiklab sa Parola Compound, Barangay 275, Binondo, Maynila kahapon. Kaunting gamit lang daw ang kanilang naisalba. Ang motorsiklo nga nila di nakaligtas. Siksikan yung mga tao. Sa biglaan eh. May naisalba pong mga damit. Ito sa anak ko po to na hindi na nailabas eh. Itong motor. Sa gilid naman ng kalsada nagtipo ng pamilya ni Carmelita. Pahirapan ang paglikas nila dahil sa masisikip na eskinita. Urong-sulong kami. Pag sabi nila hindi daw aabutin, di nag-ano po kami dahil ang tabako nga, ang mga tuhod ko masasakit. Yung apoy, naku po, Diyos ko, ikutan yung mga apoy doon. Hindi ko alam kung anong gagawin namin. Umabot ang sunog sa Task Force Charlie. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, mahigit 200 fire trucks ng BFP at fire volunteers ang rumisponde sa sunog. Nagkaroon po ng sa lakas ng hangin. So nagtaas po tayo hanggang Task Force Charlie. Ang naging balakid lang po dito is yung mga lumalabas ng mga tao na nasa salubong ng ating mga firefighting. Depressed area po ito, ma'am. Isa lang ang labasan, isa ang pasukan. Walang nasawi o nasaktan sa sunog. Isang alagang pusa naman ang binigyan ng pangunang lunas matapos magtamo ng paso sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa Delpan Evacuation Center, pansamantalang nananatili ang karamihan sa mga nasunugan. Sa tala ng Manila LGU, hindi bababa sa 2,000 pamilya ang apektado ng sunog. Tatanggap ang bawat pamilya ng 15,000 pisong cash aid mula sa lokal na pamahalaan. Sa loob ng 3 hanggang 5 araw, full meal mula almusal, tanghalian, hapunan, ipoprovide ng pamahalang lungsod ng Maynila. Inaalam pa ang sanhi at kabo ang halaga ng pinsala ng sunog na tuluyang naapula 12:15 ng hating gabi. EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Hindi pa nakakalabas sa bansa si Senador Bato de la Rosa ayon sa Bureau of Immigration. Taliwas po yan sa nagva-viral ngayon sa social media na nasa New York sa Amerika ang senador. Nakatutok si Dano Tingkungko. Naglaho ng parambula si Senator Bato de la Rosa mula ng lisanin ng Senate building noong May 14, ilang oras matapos magkaputukan sa Senado. Sabi ni Senador Robin Padilla, bumaba si de la Rosa sa Makati at doon sinundo siya ng kanyang sasakyan. May nagva-viral na post ngayon ng grupong nagpapakilala mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa New York at nagsasabing naroon umano si de la Rosa. Pero ayon sa Bureau of Immigration, wala silang namomonitor na nakalabas ng bansa si de la Rosa. Patuloy na nakaalerto ang mga tauhan ng BI ngayong nasa Immigration Lookout Bulletin Order ang senador. Doon sa ating mga international ports of entry and exit, wala po tayong recently recorded na biyahe po. Yung actual na nakita nyo siya halimbawa sa isang airport, kailangan nyo siyang i-hold doon? We have to seek the confirmation with the relevant government agencies. Sabi ng isa pang abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion, wala na siyang kontak kay De La Rosa. After that, no contact anymore. But I am in constant contact with the members of the family. Always. Almost, almost every hour, nagka-communicate kami. Itinuturing ng NBI na armed and dangerous si De La Rosa, bagay na inalmahan ng kanyang abogado. Itinanggihan ng isa pa niyang abogadong si Attorney Jimmy Bondoc. Ang NBI anya ang gumagamit ng armado mga tauhan para ipatupad ang arrest warrant na hindi pa napoproseso ng isang local court. Giit pa ng abogado ni De La Rosa, hindi pa dapat ipatupad ang arrest warrant kahit ibinasura ng Korte Suprema ang hiling nilang temporary restraining order laban dito. Dan natin kung nakatutok 24 oras. Nauwi sa trahedya ang biroan ng 2 lalaki sa Cebu. Nasawi ang isa sa kanila matapos suntukin sa ulo ng kaibigan na napikon. Matapos umanong tawaging pangit ng biktima. Yan at iba pang krimen sa probinsya sa pagtutok ni JP Soriano. Patay na ng matagpuan sa kanilang tahanan ang isang lalaki sa Minglanilla, Cebu nitong Huwebes. Ang lalaki, ininda raw ang matinding sakit ng ulo matapos suntukin ng kanyang kaibigan hapon nitong Martes. Ayon sa mga kapitbahay, nagkapikunan ang magkaibigan. Anang unang kumin sa kaninang ulata. Ni anak ko nung
Kung nagsisip o buang, yung ko na asawa, mamusawa ka buang, kay buang misab, asawa ka buang. Karon ni baos ang kanang namatay. Ni ana asad sa ikaw swerte kay nakasawa ka gwapa pero ba't na mao ra gyud na. Ayon sa lola ng biktima, nagsumbong ang kanyang apo sa barangay kinabukasan, kaya nakatakda na sana silang magharap ng sospek, pero namilipit sa sakit ng ulo ang biktima. Nadala sa ospital. Wala, nagipablatter. Pablatter niya. Gapon, ilan tang hearing gapon. Nga mo na mga namatay naman, nigahi naman sa taas. Kasunod nito, inirekomenda ng PNP na ipa-autopsy ang labi ng biktima. Nilagdaan na rin ng hepe ang charge sheet para sa kasong pagpatay laban sa sospek. All of the evidence that we got tend to lead that it was the ultimate cause of the death of that individual. Pero ayon sa kanyang misis na tumangging humarap sa kamera, nagsisisi ang kanyang mister at handang humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Patay naman sa pamamaril ang isang broadcaster sa bayan ng Malindigao Special Geographic Area o SGA BARM noong Huwebes ng gabi. Ayon sa pulisya, sakay ng motorsiklo ang biktimang si Nestor Micator kasama ang kanyang misis nang bigla siyang binaril sa ulo ng riding and tandem. Di na nakaabot ng buhay sa ospital ang biktima. Ligtas naman ang kanyang asawa. Isang basyo ng kalibre 45 ang narecover sa crime scene. Iniimbestigahan ng pulisya kung may kinalaman ang krimen sa trabaho ng biktima bilang mamamahayag o sa kanyang trabaho bilang lupon ng barangay. Titingnan natin if ito bang motive sa pagpatay sa kanya ay politically related or personal grudge po at hindi ito kaugnay sa kanyang trabaho as a media personality. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng pamilya ng biktima. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ready to face his new role sa pagbibidahang series ng Hari ng Todo si Ruro Madrid matapos ang kanyang work and leisure trip sa Spain. Ang kanyang mga natutunan sa kanyang biyahe, alamin sa aking chika. One for the books. Ganyan ilarawan ni Ruro Madrid ang ilang linggo niyang work and leisure trip sa Spain. Marami raw siyang nadiskubring lugar doon na nagbigay sa kanya ng mga bagong kaalaman. Na aktor ako, yun ang trabaho ko. Pero yung pakiramdam na uuwi ako, tapos maglalaba ako ng sarili kong mga damit, mamimili ako ng mga pagkain ko, iba yung naging buhay. And mas nag-take time ako, mas na-enjoy ko. Natutunan din ni Ruro na hindi iba ang mga Espanyol sa mga Pinoy. Nakakatuwa kasi yung humor nila, pagkatao nila, very Pinoy. So para bang pamilya agad. Nagkaroon talaga kami ng sepang sa isa't isa. Yun yung feel namin. From Espanya to Tondo, magsisimula ng mag-taping si Ruro ng Hari ng Todo kasama si Kapuso leading man Dennis Trillo at sa kanyang bagong serye, baon niya raw ang mga kaalamang natutunan niya sa ibang bansa. Now, na nakabalik ako, nakita ko yung ganda ng ibang bansa. Pero dito pa rin talaga ako uwi. Ito pa rin talaga yung tahanan ko. Lalo na pagka naisip ko na malapit na rin kami mag-start ng taping. Sobrang na-excite na ako. Balikan po natin ang balita tungkol sa pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles, Pampanga. Isa na po ang kumpirmadong patay doon po sa nangyari at pahirapan pa rin ang pagsagip sa mga natrap sa guho. Mula sa Angeles, Pampanga, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan? Pia, ito nasa likod ko yung gumuhong ginagawang hotel. Itong katabing building niya, ito po, may papakita namin sa inyo. Diyan po naman nanggaling yung nilabas kanina na Malaysian national, yung bangkay niya na namatay po sa loob. Naipit po kasi dyan sa kwarto sa loob ng hotel na yan kasi nadamay po yung hotel na yan sa pagguho. Tumama po dyan yung mga debris. Nasa 20 pa po ang hinahanap ngayon sa guho. Halos lahat mga construction worker. Pasado 2:00 na madaling araw po ito gumuho. Ibig sabihin, 15 oras na po silang natatrap dyan. Pero may mga naririnig pong boses sa ilalim. Kaya puspusan po ang paghahanap ngayon. Ang hindi pa po masabi ngayon ng mga otoridad ay kung ano ang dahilan ng disgrasyang ito. Narito po ang report. Itaw sa taas! Kailangan ng rescue nun! Ay
Kuha ang video na ito pasado alas 2:30 madaling araw kanina matapos gumuho ang isang gusali sa Angeles City, Pampanga. Gumuho! Kala namin lumilindol. Ang gusali, siyam na palapag na ginagawang hotel sa Teodoro Street, Barangay Balibago. Pagliwanag, makikitang patagilid ang direksyon ng pagguho ng gusali. Ayon sa LGU, mahigit 40 construction worker ang nasa loob niyan. Nakaligtas ang 20 pero nasa 20 rin ang ipinaniniwala ang naipit sa loob. 5 ang naiulat na sugatan na isinugod sa ospital. Sa videong ito mula sa DPWH, pinuntahan ni na Secretary Vince Dizon at MMDA General Manager Nicolas Torre ang isang parte ng construction site na ibinaba ng mga rescuer. May 2 tao raw doon na naipit sa septic tank. Okay naman. Sumasagot sa inyo? Sumasagot? Sagot naman po sir, 2 po sir. O sige. Ano, injured ba? Hindi naman. Yung isa sir, kasi po nakaibit na po sa big sir eh. Medyo magana po yung paa. Binigyan na sila ng mga tubig. Silang 2 pa lang. May sabi niya may isang matanda sa katabi nila pero hindi pa siya nakita ng BFP. Hindi lang siya mahila-hila kasi may tubong nakadagan sa kanya, scaffolding nakadagan sa kanya. So mahirap siyang hilain. Bukod dyan, sabi ni Secretary Dizon, meron pang Malaysian national na naipit naman sa kwarto sa katabing hotel na nadaganan ng pagguho. Nakakausap naman siya via cellphone. Okay naman daw siya pero syempre kailangan makuha din natin silang lahat. Basta ang sabi ni Pangulo, tulong-tulong lang tayong lahat dito. No? Importante, ang priority natin yung ating mga workers. Kailangan makuha natin sila. Sabi ni Mayor, posibleng tulog noon ang mga construction worker lalo't wala silang gawa ngayong araw ng linggo. Nakausap namin yung foreman para nagbigay siya ng mga possible na mga taong naipit po. Kung titignan yung kabuuan po ng construction workers, mahigit daw silang talagang 70. But weekend, no, marami rin nang uwi sa kanilang pamilya. No? Kaya ang dinista lang nila na natatandaan lang nandyan, halos na sa more than 20. At yung mahigit 20 naman, halos ligtas na po sila. Tumutulong na sa search and rescue mga canine sniffing dog ng Philippine Coast Guard, ng volunteer group ng Metro Manila Dog Association at ng MMDA. Meron kaming yung borescope, yung mga maliliit na butas, may mahaba kaming microphone na makarinig kung anong mga may signs of life. Tapos andyan din yung life detector natin, yung heartbeat monitor natin. May mga naka-standby na ambulansya sa mga mare-rescue. Ang DPWH may mga heavy equipment ding dala. Ang problema, hindi ito basta-basta magamit. Ang pinakamahirap dito is very unstable yung site. No, dahil nga under construction pa to, puro mga scaffolding lang, puro mga bakal lang ang nag-hold dun sa ibang mga debris. So kailangan talaga dito mano-mano. Mano-mano ang pagtanggal ng debris. Mahirap kasi baka ma-disturb yung site lalong bumagsak. No? Ang collapse po ay pancake, so kukunti lang ho yung mga void spaces na pwedeng mapagtrabahuan namin. Sabi ng LGU, kumpleto naman sa permit ang ginagawang hotel na noong 2023 pa sinimulan. Ang problema, hindi raw nila makontak kanina ang kontraktor ng gusali. Nakalagay lang po kasi Mr. Lim. Ang sabi po na out of town. So yun din ang hinahanap po namin para makausap po namin. Sana naman makapagpadala siya ng representante niya dito para to shed light dito po sa mga ginagawa po nilang building. At the same time, malaman namin ang mga listahan na nagtatrabaho nila para makapag-cross-check kami kasi hindi natin alam kung ilan talaga ang natrap dito po sa naguhong gusali po. Pia, kausap ko kanina lang bago tayo umere, yung hepe mismo ng Bureau of Fire Protection na nandito ngayon, ang sabi niya anumang minuto or malapit na raw nilang mailabas yung 2 naipit doon sa septic tank na kausap nila, may signs of life po yun. Ang sabi naman po ni Mayor Lazati ng Angeles City, wala namang naitalang lindol kagabi at hindi nila nakikitang dahilan ng pagguho yung malakas na ulan at hangin kagabi. Yan muna ang latest mula rito sa Pampanga. Balik sa iyo, Pia. Jonathan, mabuting balita yun, no? At magandang senyales na may mga signs of life pa. Pero gaya ng nabanggit mo, no, mahigit 15 oras na mula nung gumuho itong ginagawang gusali. At ngayon, nakikita namin rin sa video mo, dahil alas 6 na ng gabi, medyo dumidilim na. May pagpapatuloy ba ang search and rescue operations pagkagat ng dilim, Jonathan?
Ang sabi naman ng mga otoridad, Pia, hindi sila titigil hanggat kaya pa nilang makapaggawa ng search and rescue operations dito dahil kaya nakita rin natin may mga equipment na silang dinala, yung mga may ilaw. Siguro yun ang gagamitin ngayong gabi kapag dumilim. Pia. Alright. Maraming salamat, Jonathan Andal. Opisyal na binuksan ngayong araw ang Palarong Pambansa 2026. At nasa mahigit 13,000 delegado ang nagtipon-tipon sa sports complex sa Agusan del Sur. Present, si weightlifting Olympian at former gold medalist Heidelin Diaz at kabilang din sa inaabangan ang pagpapailaw ng Friendship Cauldron. Nasa 20 regional delegations ang maglalaban-laban sa isang linggong Palarong Pambansa. Gaganapin ang iba't ibang sporting events simula po May 26 hanggang May 30. Ito rin ang pinakaunang hosting ng Agusan del Sur sa Palarong Pambansa. Tinamaan ng gumuhong lupa mula sa Burol ang isang truck sa Cotabato. Bunsod pa rin yan ang patuloy na pagulan sa ilang lugar sa Mindanao na nagdulot ng malawakang pagbaha at pagguho. Nakatutok si Jamie Santos. Gumuho ang bahagi ng Burol na iyan sa Bansilan, Cotabato dahil sa patuloy na pag-ulan. Naggalat ang mga tipak ng lupa sa kalsada. Tinamaan niyan ang isang dumadaang truck na buti hindi nahulog sa bangin. Agad na nagsagawa ng clearing operations ang otoridad. Pahirapan ang pagdaan sa kalsadang ito sa Barangay del Carmen sa Cotabato matapos sumambalang ang isang punong natumba dahil sa malakas na buhos na ulan na sinamahan pa ng malakas na hangin. Ang isang residente sa lugar nagkusa na sa pagputol ng mga sangang nakaharang. Tumulong na rin ang ilang stranded sa paglilinis. Hirap din makadaan sa bahaging ito sa Barangay Manarapan dahil sa baha. Kinailangan patuloy buhati ng isang motor para makatawid. Umapaw na tubig sa tulay naman dahil pa rin sa walang patid na pag-ulan ang iniinda ng mga taga-barangay Parwayan sa bayan ng Alamada sa Cotabato. Sa ngayon, mga malalaki at matataas na sasakyan ang maaring dumaan dito. Dama rin ang buhos ng ulan sa bayan ng Sultan sa Barongis sa Maguindanao del Sur. Nagmistulang dagat na ang kalsadang ito dahil sa malawakang pagbaha. Kaya ang ilan gumagamit na ng bangka para makadaan. Ayon sa Pag-asa, trough ng low pressure area ang nakakaapekto ngayon sa Mindanao. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Namataan ng ipo-ipo o water spout na yan sa dagat malapit sa mga bahay sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ayon sa uploader ng video, nakita nila kung paano namuo ang ipo-ipo hanggang sa kumapalat ng itim na ito at nagpaikot-ikot. Ayon sa Pag-asa, nabuo ito dahil sa thunderstorm cloud na namonitor alas 7 ng umaga kahapon. Tumagal ito ng 15 hanggang 20 minuto. Wala namang namonitor na pinsalang idinulot ito. Kinumpirma ni Senador Panfilo Lacson na merong hakbang minorya sa Senado para sa pagpapalit ng liderato. Ang sabi ni Lacson, gusto lang anya ng minorya ng fresh start at ibangon ng Senado. Nakatutok si Dano Tingkungko. Solid ang 11 minority senators na iluklok si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President ayon kay Senador Ping Lacson. Si dating Senate President Tito Soto anya ang pumili mismo kay Gatchalian. Sana kung pagpalit tayo ng liderato, maibangon namin, magkaroon kami ng fresh start. Kaya nga napili namin si Senator Sherwin Gatchalian. At least fresh face at wala siyang kaaway. Kaya siya yung aming napagkaisahan. 11 kaming tumatayo ngayon at parang nagkaisa-isa, kulang na lang kami mag-blood compact na 11. Hindi kami papayag na hindi si Sherwin Gatchalian ang maging ang mahirang na Senate President. The Senate of old, sana maibalik. Sa ngayon, nasa 11 lang ang miyembro ng minorya habang 13 ang majority senators. Kailangan ng grupo ni Lacson ng 2 majority senators para makuha ni Gatchalian ang Senate presidency. Pero tumanggi si Lacson na sagutin kung may chance bang bumalik sa kanilang grupo sina Senator Pia Cayetano, magkapatid na Mark at Camille Villar at Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Ayokong i-disclose yan. Kung meron ng pag-uusap, sabihin na natin meron kami yung kanya-kanyang task allocation. Kasi yan ang amin na pag-usapan. Kung may toka-toka, hindi na para sa akin i-disclose. Mahirap maghusga eh. Alam mo, sabi ko, I don't want to delve into personalities. Ang sa amin lang, ang bottom line, ang non-negotiable, si Sherwin Gatchalian ang magiging Senate President.
Dagdag ni Lacson, maaari rin namang manatili si Cayetano bilang Senate President. Pero Posible mangyari yon. And that would be an awkward situation kasi lame duck yung Senate President. Siya lang yung mag-open ng session, magpe-preside. Pero pagdating sa botohan, maski anong motion yan, at nagkaisa yung 11 na majority, the new majority of 12, Yes, sir. napaka-awkward ng position ng Senate President. Parang kahiyahiya na yung kanyang posisyon. Nakatayo lang siya doon, nawala naman sa majority. sakaling maluklok si Gatchalian bilang Senate President, sabi ni Lacson, hindi problema na maging presiding officer ito ng impeachment court. Dagdag ni Lacson, maganda nga niya na nakonvina ni Cayetano bilang impeachment court ang Senado. Paniniguro rin ng senador, evidence-based ang magiging desisyon ng kanilang grupo kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayaw naman magsalita ni Lacson sa ulat na may grupo ring nagtutulak na ibalik bilang Senate President si Senador Cheese Escudero. Ayoko nang pag-usapin yon kasi yung usapan na yon hindi open yon. Sa yung kaya ayoko mag-disclose kung ano yung information na pag-usapan na behind the scenes or behind closed doors. Sabihin na lang natin na hindi lamang may naghahangad para mapalitan ng liderato. Ang sa amin ang talagang primary o main concern naming 11, ibangon yung Senado. Patuloy naming sinusubukang kunan ng pahayag si Senate President Cayetano pati si Gatchalian at Escudero pero wala pa silang tugon sa ngayon. Daan natin kung nakatutok 24 oras. Ready na ang mga Sparkle artists para sa upcoming Sparkle Fun Run na gaganapin sa May 30. Si Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa nag-10K run sa Makati kanina at ang kanyang paanyaya, wanna run 10K with me? 6 days to go na lang bago ang Sparkle Fun Run na gagawin sa Quirino Grandstand. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. Mga kapuso, tila naging major in medicine, minor in culinary ang atake ng ilang med students na gumamit ng karneng baboy para sa kanilang training. Ang isa namang kuting ang naging pasyente ng nursing student. Yan ang pampagood vibes na hatid ni Aubrey Carampel. No patient, no problem. Next level ang pagiging resourceful ng isang nursing student sa Puerto Princesa, Palawan. Ang pinagpraktisan niya para sa kanyang return demonstration, ang kanyang kuting na si Millie. Ang pasyente niya, literal na patient, as in, pasensyoso. Kahit ano pang posisyon at galaw sa kanya, hindi pumalag ang kuting. Mahimbing pa nga ang tulog. Kwento ni EJ, chill lang talaga si Millie, lalo na kapag malamig. Kakaiba rin ang naging pasyente sa training ng mga med student na ito. Ang kanilang precision at proper handling technique, sinanay nila sa karneng baboy. Di ba may kasabihan nga na pag may tiyaga, may adobo? Matapos pagpraktisan ng karneng baboy, inuwi at niluto. Presenting ang adobong sutured in fine medical grade threads. Literal na suture muna bago saute. Pero don't worry, dahil clinical procedure ang kanilang ginawa, sterilized ang tubig at mga gamit. Kaya safe raw kainin. Aubrey Carampel, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong weekend. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.